So kapag ikaw ay uutang ng sasakyan, ng motor, ng tricycle, o ng bahay, at kapag ito hindi mo nabayaran, pwede nila itong hatakin kasi kasama yun doon sa kontrata na iyong pipirmahan. Nandun yung inyong napagkakasunduan. Tayo pa ay bumasa sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 16 hanggang 17. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu. So may dalawang Espiritong tinutukoy ang Espiritu Santo at mismong ang ating ding Espiritu ang nagpapatotoo. Ano ang kanilang ipinapatotoo? Ano ang kanilang pinagkakasunduan? Na tayo ay mga anak ng Diyos. At hindi lang anak ng Diyos tagapagmana. Ang isang tagapagmana ay mayroon pong pinipirmahang kontrata na ipinapasa sa kanya ang pagmamayari ng sinumang nagmana sa kanya. Pwedeng magulang, pwedeng kaibigan, pwedeng boss, or sinuman na nagustuhan siyang maging tagapagmana. At sa atin pong pagbasa ay nagpapatotoo, sumasaksi, ang Espiritu Santo mismo at ang ating Espiritu nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. At dahil tayo mga anak ng Diyos, sinasabi na tayo ay tagapagmana ng ng kaharian ng Diyos, sapagkat niloob ng Diyos na tayong mga anak niya na kumilala sa pamamagitan ng Panginoong Yesus ay maging tagapagmana din. Kaya nga, ang atin pong pinag-uusapan ngayon ay yung salitang kontrata. Ayan, higit pa sa kontrata. Kaya nga meron pa tayong higit pa sa isang kontrata. Siguro, bihasa na tayo sa mga kontrata, kadalasan kasi ito ay pinipirmahan ng magkabilang panig. Kadalasan ito ay pinapipirmahan sa atin maging sa anumang uri ng pagkakasundo. Ano yung mga pinagkakasunduan? Halimbawa, sa negosyo, di ba? May mga taong nag-join, nagsasama, nagkakaisa para sa isang negosyo at sila ay nagkakapirmahan. Ang tawag doon ay kontrata. Hindi lang sa negosyo, kundi pag-utang din sa bangko. Di ba? Minsan ganun din Kapag tayo ay uutang, pipirma tayo ng isang kontrata. At hindi lang basta kontrata. 'Di ba? Meron pang pangako doon 'Di ba? Mangangako tayo doon. At hindi lang 'yon. Meron pang sumasaksi. Kailangan mayroong sumaksi doon sa kontrata na atin pong pinipirmahan. Saan pa? Hindi lang sa pag-utang sa bangko, kundi ang pagbili ng bagong kotse. 'Di ba? Pagbibili ka sa kasa, meron kang pipirmahan na ikaw ay bumili doon. Anytime na magkaroon ng problema, kasama yun sa kasunduan na sila yung mag-aasikaso. Diba? Maraming pirmahan Kontrata, maliban sa pagbili ng bagong kotse, ay ang pagrerenta din ng apartment. Diba? Kung ikaw ay mangungupahan, meron din pirmahan. So, napakahalaga ng pirmahan. Diba? So, hindi lang yon kapag din ikaw ay bibili ng mga mamahaling mga appliances. Sa iyong bibilihan, pipirma ka din. Diba? May warranty yan, may guarantee pa yan. Diba? Meron kang customer's right. Diba? So, napakahalaga ng mga pinipirmahang kontrata. Maaring ito ay formal at di din formal na mga kontrata, pero tinitiyak dito kung anong pagkakasunduan sakaling hindi rin makabayad o makatupad ang isa sa mga kondisyong nakasaad, di ba? So kapag ikaw ay uutang ng sasakyan, ng motor, ng tricycle o ng bahay, at kapag ito hindi mo nabayaran, pwede nila itong hatakin kasi kasama yun doon sa kontrata na iyong pipirmahan. Nandun yung inyong napagkakasunduan. At hindi mo pwedeng mabaliwalain yun sapagkat kasama yun doon sa kasulatan, di ba? Thank you, God, for everything.